Hey there everyone! Welcome to JR True Crime Files. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa na namang nakakatakot at masalimuot na kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong contents, please make sure to like, subscribe, and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sana'y samahan niyo ako. Tara na't magsimula. Ang kasong ating isasalaysay ngayon ay tungkol sa isang dalagang estudyante mula sa University of Virginia na may matayog na pangarap at mabuting puso. Ang gabi ng kanyang pagkawala ay nagtulak sa buong Charlottesville, Virginia at maging sa buong bansa na magkaisa sa paghahanap sa kanya. Sa bawat oras na lumipas, lumalim ang pangamba ng kanyang pamilya at mga kaibigan, hindi lamang dahil sa kanyang pagkawala, kundi pati na rin sa seryosong mga panganib na nagbabanta sa mga kabataan. Si Hannah Elizabeth Graham ay ipinanganak sa England noong 1996, anak nina John at Sue Graham at nakababatang kapatid ni James Graham. Sa edad na 5, lumipat ang kanilang pamilya sa Amerika, kung saan tumira sila sa isang bagong tahanan sa Stratford Landing area ng Fairfax County, Virginia, isang kaakit-akit na lugar na dating kilala bilang River Farm. Si Hannah ay nagmula sa isang mapagmahal na pamilya. Siya ay masayahin, matalino, atleta, at may talento sa musika. Nais niyang magtagumpay sa larangan ng agham o medisina at tumulong sa mga tao, kaya naman sa pagtuntong niya ng kolehiyo nag-enroll siya sa University of Virginia. Masipag siya sa kanyang pag-aaral at madalas makita sa campus kasama ang kanyang mga kaibigan. Naging bahagi siya ng maraming aktibidad sa universidad. Ngunit hindi rin maiwasan na tulad ng maraming kabataan, lumalabas siya kasama ang mga kaibigan upang mag-enjoy paminsan-minsan. Noong September 12, 2014, bandang 9:30 ng gabi, umalis si Hannah mula sa kanyang tirahan sa Grand Mark Apartment Complex upang makipagkita sa mga kaibigan. Pupunta sana sila sa Fig Restaurant sa Charlottesville bandang 10:48 ng gabi para uminom. Pagkatapos nito, dumiretso si Hannah sa Camden Plaza Apartments sa 14th Street upang dumalo sa isang party. Sa isang punto, sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam niya at aalis na siya. Nag-alok ang isa niyang kaibigan na ihatid siya pauwi, pero tumanggi si Hannah. Ang kanyang sariling apartment ay pwedeng lakarin mula sa Camden Plaza. Ngunit nang umalis siya sa party bandang hating gabi, nagtungo siya sa ibang direksyon patungo sa Tempo Restaurant na ilang block ang layo. Nahagip si Hannah ng mga surveillance video habang siya ay naglalakad sa tapat ng mga establishmento patungo sa downtown Charlottesville Mall kung saan matatagpuan ang Tempo. Technically, September 13 na noon sa oras na 12:44 ng umaga at bandang 12:56, nagpadala pa si Hannah ng text sa isa sa kanyang mga kaibigan, sinasabing naliligaw siya at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga ulat, lasing na lasing si Hannah nang ipadala niya ang text. Maaaring nawala siya ng hindi sinasadya o kaya naman ang kalasingan ang naging dahilan ng kanyang matinding kalituhan. Samantala, mas maaga pa noong gabing iyon sa ibang bahagi ng lugar, isang 32-year-old na si Jesse Matthew, isang part-time na driver ng taxi at operating room technician, ay pumunta sa Lazy Parrot para uminom. Pagkatapos, nag-bar hopping siya sa downtown at gumawa ng ilang mga pambabastos sa mga babae. Ang mga babaeng ito ay mag-uulat kalaunan na si Matthew ay lumampas sa limitasyon sa pakikitungo sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, nag-cruise ang landas ni na Matthew at Graham. Sa una, hinayaan lang ni Matthew na dumaan si Hannah nang hindi nagpapapansin, ngunit nakakita siya ng pagkakataon at sinundan niya ito. Dahil sa labis na kalasingan ni Hannah, ang kanyang kamalayan sa paligid ay tila naging mabagal. Siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, lalo na't siya ay nag-iisa. Sa surveillance footage, makikita na tila pagala-gala si Hannah na parang hindi alam kung nasaan siya o kung anong oras na. Nilapitan siya ni Matthew, inilagay ang braso sa kanyang balikat at naglakad sila ng magkasama papunta sa Tempo Restaurant. Pumasok si Matthew at bumili ng 2 inumin. At may mga magkakaibang ulat din kung si Hannah ay pumasok nga ba sa loob ng bar o nasa labas lang sa isang mesa ng mga oras na iyon. Ang huling text na ipinadala ni Hannah sa kanyang kaibigan ay may nakasaad na "I got stuck down though", na hindi naintindihan ng kanyang kaibigan. Alauna na ng madaling araw iyon at yun na ang huling komunikasyon mula sa kanya.
Kinaumagahan, September 14, ay labis na nababahala ang mga kaibigan ni Hannah at inireport siyang nawawala. Ang huling komunikasyon nila sa kanya ay madaling araw noong ika-13 ng Setyembre, bandang 1:00 ng umaga. Ngayon, hindi na siya makontak ng kanyang mga kaibigan at pamilya at wala nang nakakita sa kanya. Hindi ugali ni Hannah na mawala ng hindi nagsasabi sa kahit sino. Siya ay isang responsableng tao, kaya't lalong lumalalim ang pag-aalala ng lahat sa bawat minuto. Agad nagsimula ang pulisya ng paghahanap kay Hannah at tinawag din ang mga autoridad ng estado at federal law enforcement upang tumulong sa lalong madaling panahon. Ang pagkawala ni Hannah ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Sa mga nakalipas na panahon, may ilang mga babae na nawala din noon sa Charlottesville at sa Albemarle County. Kaya mabilis na nakakuha ng pambansang atensyon ang kaso ni Hannah. Kailangan siyang matagpuan sa lalong madaling panahon. Sa masusing investigasyon at pagkuha ng mga surveillance video sa paligid ng bayan, nakabuo ang mga autoridad ng timeline ng mga naging hakbang ni Hannah sa buong gabi hanggang sa huling beses na siya ay nakita at kung sino ang kasama niya. Daan-daang tao ang nagtipon sa University of Virginia upang magpakita ng suporta para kay Hannah Graham at sa kanyang pamilya sa isang candlelight vigil at marami rin sa kanila ang nakiisa sa community search para kay Hannah. Gusto nilang gawin ang lahat ng makakaya nila upang matulungan siyang matagpuan. No trace of Hannah has been found since she disappeared in the early hours of Saturday, September the 13th, now more than 3 weeks ago. Somebody listening to me today either knows where Hannah is or knows someone who has that information. Please, please, please help end this nightmare for all of us. Please help us to bring Hannah home. Thank you. Si Jesse Leroy Matthew Jr., na kilala rin ng iba bilang LJ, ay lumaki sa kahirapan, nakaranas ng pambubuli sa paaralan, may problema sa pagsasalita at may mga learning disability. Sa kabila nito, lumaki siya at nagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at nakakuha ng buong scholarship sa football sa Liberty University. Ngunit ayon sa ulat, may madilim na bahagi si Matthew. Inakusahan siya ng panggagahasa sa isang babaeng estudyante noong 2002 sa universidad. Agad siyang umalis sa Liberty at nag-enroll sa Christopher Newport University noong 2003. Ngunit muli, lumitaw ang madilim niyang panig. Siya ay inakusahan muli ng isang panghahalay, bagaman hindi pinangalanan ang biktima. Pagkatapos niyang umalis sa paaralan ng tuluyan, palipat-lipat siya ng trabaho. Isa sa mga ito ay ang pagiging taxi driver sa Charlottesville, Virginia area, kaya't kabisado niya ang lugar at kung paano gumalaw dito. Samantala, sa mga nakalipas na taon, may ulat din na isang batang babae ang inatake at ginahasa habang siya ay naglalakad pauwi mula sa isang tindahan sa Fairfax County noong 2005. Ayon sa report, tinakot siya ng suspect na papatayin siya maliban na lang kung papayag siyang gawin ang anumang gusto nito. Iniwan siyang buhay at dinala sa pagamutan at isinagawa rin ang rape kit test sa kanya. Nakakuha ang mga investigador ng DNA sa lugar ng krimen at nakabuo ng profile, ngunit ang DNA ay hindi tumugma sa sino mang kilalang suspect sa database ng mga autoridad. Sa sobrang takot ng babae para sa kanyang buhay, pinili niyang bumalik sa kanyang bansa sa India. Nakakapagtaka dahil ayon sa pamilya at mga kaibigan, si Matthew ay isang mabait na tao na handang tumulong sa kahit sino. Siya ay isang mahinahong tao na may malaking puso ayon sa kanila. Maging ang mga babae na nakipag-date sa kanya noon ay nagsabing siya ay mapagmahal at malambing. Ngunit narito si Matthew, inaakusahan ng nakaraang pag-atake sa hindi bababa sa 12 babae na alam ng mga tao. Isa sa mga dating kasintahan ni Matthew ay nagsabi pa sa mga investigador na siya ay nagkaroon ng magulong kabataan at ang ibig niyang sabihin ay inabuso siya ng sexual. Si Matthew ay naging biktima ng sexual na pang-aabuso ng hindi bababa sa 3 iba't ibang individual sa kanyang mga taon sa elementarya. Isang individual ang partikular na umabuso sa kanya sa maraming pagkakataon at pinilit siyang itago ito. Walang duda na ang paulit-ulit na sexual na trauma sa kanyang developmental years ay may malaking papel sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi ito ganap na nakumpirma ng kanyang pamilya o mga kaibigan.
Ngunit sinabi ni Matthew na siya ay naging biktima ng sexual na pag-atake habang siya ay lumalaki. Kung totoo ito, maaari ito ang magpapaliwanag sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sariling ama ay laging lasing at hindi niya nakasama. Ito ay nahuli pa ng pulis noong 2006 dahil sa indecent exposure. Maaaring ang mga ito ay nakaapekto sa kanya na posibleng naging dahilan kaya siya ay naging isang serial rapist at mamamatay tao. Noong September 19, naglabas ang mga detective ng search warrant para kay Jesse Matthew na tinawag na back-to-school killer. Isang cellphone na walang SIM card ang narecover kasama ang mga shorts ng lalaki na may DNA. Nang suriin ito, naglalaman ito ng parehong sperm at DNA ni Matthew, ngunit meron ding DNA ni Hannah. Ang kanyang DNA ay natagpuan din sa passenger side door ng sasakyan niya. Isang pangalawang warrant ang inilabas kinabukasan upang muling suriin ang apartment ni Matthew. Sinabi ng mga investigador na hindi pa siya naakusahan kaugnay sa pagkawala ni Hannah, ngunit siya ang huling tao na nakitang kasama niya noong gabing siya ay nawala. Matapos makumpleto ang ikalawang paghahanap, umalis ang mga investigador na may dalang ilang ebidensyang nakabalot. Ilan sa mga item na nakuha ay ang Galaxy phone ni Matthew, mga unan at sapin ng kama, iba pang damit, isang toothbrush, mga sample ng buhok, isang wallet, isang piraso ng sigarilyo at mga fibers na kanilang nakolekta. Sa ikatlong search warrant, kinolekta ng mga investigador ang isang pares ng puting shorts at isang maroon na kulay na shirt, kasama ang isang tuwalya na may reddish-brown na mantsa. Siya ay may orange na Chrysler Sebring na kotse at ito ay kinuha rin. Tinawag ng mga investigador ang isang bloodhound unit na nakahanap ng amoy ni Hannah sa likurang pintuan ng apartment ni Matthew, sa pinto ng kanyang sasakyan at sa isang malapit na basurahan. At noong September 20, pumunta si Matthew sa Charlottesville Police Department upang humingi ng abogado, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa pulisya tungkol kay Hannah. Sinabi na siya ay agad umalis sa police department, sumakay sa isang sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo. Sinundan siya ng mga investigador, ngunit nagawa niyang makalayo sa kanila. Dahil dito, nagsimula ang isang nationwide manhunt. Inihayag din na kumuha si Matthew ng bagong driver's license at nag-withdraw ng karamihan sa kanyang pera mula sa bangko. Naglabas ng wanted poster para sa kanya. Huli siyang nakitang nakasuot ng puting shirt at itim na jeans at posibleng sakay ng asul na Nissan ng kanyang kapatid. Inihayag din na nakiusap ang pamilya ni Matthew sa kanya na tulungan ang mga detective sa anumang impormasyon na alam niya kaugnay sa pagkawala ni Hannah Graham. Sinabi ng kanyang tiyahing si Alice Fletcher sa pulisya na ang pamilya ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan ang pamilya ni Hannah na mahanap ang kanilang nawawalang anak. Hanggang sumapit ang September 24, nakita si Matthew sa isang beach sa Texas ng Galveston County Sheriff's Department. Ang sasakyan ni Matthew ay nakumpiska. Ginagamit niya ang asul na 1997 Nissan Sentra ng kanyang kapatid at nananatili sa beach sa isang tent. May isang dumaan na nakakita sa kanya mula sa mga ulat sa balita at tumawag sa 911. The man charged in Hannah's abduction is in custody tonight in Galveston, as we said, and it's all thanks to a woman who spotted him on a beach and then called police. It was on this remote beach in Gilchrist, Texas, that Jesse Matthew hid as a fugitive from justice. Authorities say the 32-year-old wanted man built a campsite and stayed here for possibly up to 2 days before spotted by this woman who ultimately called police. And he looked and did a double take and slammed on his brakes into the sand. He was very close and looked right at me, and it was very scary. Mr. Matthew, my name is Judge Henry. You have 2 charges this morning. You have got a fugitive from justice warrant out of Virginia for abduction of a person with intent to defile. You have got a Galveston County charge of false information to a peace officer. Your bond is denied on the fugitive from justice warrant. Your bond in the Galveston County charge is $1,500. Do you understand that? Do you understand that? Yeah. Like, they took all my clothes and they got me sleeping on a hard thing. I don't feel like I'm I should be able to have some kind of clothes. You appear to me to be dressed in a jumpsuit. Is this for Virginia? Yes.
So what is the Virginia one again? The Virginia warrant is a fugitive from justice warrant. The underlying charge is abduction of a person with intent to defile. And if I sign this, what is this saying? It only says that I read you your rights. You're not entering a plea of any kind this morning. Siya ay inaresto ng mga law enforcement officers at nag-file ng extradition, habang ang mga investigador mula sa Charlottesville ay patungo sa Texas upang kunin si Matthew. Opisyal siyang itinalagang suspect sa pagkawala ni Hannah, at ang reward para sa mga lead sa pagkakatuklas sa pagkawala ni Hannah ay nagkakahalaga ng $100,000. Si Matthew ay dinala sa Charlottesville Albemarle Regional Jail, kung saan siya ikukulong ng walang piyansa, habang patuloy pa rin ang paghahanap kay Hannah. Noong October 18, may natagpo ang mga kalansay sa isang property sa Old Lynchburg Road sa Albemarle County. Ang lokasyon ay nasa isang masukal na bahagi sa likuran ng isang bakanteng tirahan. Pinalawak ng mga investigador ang lugar ng paghahanap upang mahanap ang iba pang mga labi. Sa isang area malapit sa lugar natagpuan ang isang crop top at pantalon na katulad ng suot ni Hannah noong gabi ng kanyang pagkawala. Mayroon ding nakitang relo. Ang mga hindi natagpuan ay ang kanyang mga underwear, sapatos at cellphone. Sinabi ng isang residente sa mga investigador na noong umaga ng September 13, nakita nila ang sasakyan ni Matthew na nakabalandra sa isang daan patungo sa likuran ng property. Nakasara ang gate at walang tao sa sasakyan. Natuklasan ng mga investigador na pamilyar si Matthew sa lugar na ito dahil sa ilang taong pagmamaneho ng taxi sa lugar ay alam na niya kung saan ang mga liblib at nakatagong parte ng lugar na iyon. Ayon sa Chief Medical Examiner na si Dr. Kevin Whaley sa Richmond na nagsagawa ng autopsy ay natukoy na ang pinakaposibleng sanhi ng kamatayan ay strangulation or suffocation at tiniyak na ang biktima ay si Hannah Elizabeth Graham nang nakolekta ang ebidensya ng DNA na gawa ng mga investigador na may ugnay si Matthew sa pagpatay kay Hannah Graham. We have some breaking news to report to you right now. The medical examiner's office for the state has now confirmed that the remains discovered in Albemarle County on October 18th are indeed those of 18-year-old Hannah Graham of Fairfax, Virginia. As you remember, Hannah Graham is the student who went missing from UVA about a month or so ago. There was a massive search to try and find her, and her remains were found October 18th, and the medical examiner has confirmed those remains are indeed those of Hannah Graham. A man named Jesse Matthew has been charged with her abduction. He remains in custody right now in Charlottesville. WJLA has a crew on the way to Charlottesville. We will have a complete story for you on this later tonight. Once again, Hannah Graham from Fairfax County, Virginia, discovered October 18th. Her remains have positively been identified by the medical examiner's office. Ngunit sa pamamagitan ng forensic link, nagawa rin nilang iugnay siya sa isa pang pagpatay na naganap noong October 2009 kay Morgan Dana Harrington. Noong January 2010, natagpuan ang mga labi ni Morgan sa isang 742-acre na ari-arian ng Anchorage Farm sa Albemarle County. Natagpuan ito ng may-ari ng sakahan sa isang liblib na bahagi ng kanyang ari-arian. Noong una, inakala ng may-ari ng farm na buto ng hayop ang nakita niya. Ngunit nang lumapit siya, napagtanto niyang tao ito at agad na tumawag sa pulis. Ang pagkamatay ni Morgan ay itinuring na homicide. Sa nakakagulat na revelasyon, ang mga labi ni Hannah at Morgan ay natagpuan na may 6 na milya lamang ang layo sa isa't isa. Ang forensic evidence na natagpuan sa damit ni Morgan ay tumugma sa DNA ni Matthew at hindi inaasahang tumugma rin ito sa pag-atake noong 2005 sa Fairfax, Virginia. 3 kababaihan ngayon ang nauugnay sa kalupitan ng isang serial murderer at rapist. At noong February 10, 2015, formal na kinasuhan si Matthew sa pagpatay kay Hannah. Ang kaso ay first-degree murder at abduction ng biktima na may layuning dunggisan. Ang mga prosecutors ay maghahain ng death penalty para kay Jesse Matthew. Nag-alok ng plea deal ang mga abogado ni Matthew kapalit ng pag-amin ni Matthew sa mga pagpatay kina Hannah Graham at Morgan Harrington. Nagpulong ang pamilya ng mga biktima upang talakayin ang plea deal nang malaman nila kung ano ito. Hindi nila ito tinanggap. Ang sentensya ay 25 years lamang
na pagkakakulong para sa mga pagpatay na ginawa niya at sa sakit at pinsalang idinulot sa mga pamilya. Si Matthew ay tinanggap ang isa pang plea deal noong March 2, 2016. Aaminin niya ang pagpatay kina Hannah at Morgan kapalit ng pag-aalis ng death penalty. Nakiusap ang pamilya ni Matthew sa judge na siya ay bigyan ng leniency. Ang paglilitis kay Jesse Matthew ay tumagal lamang ng 3 araw dahil sa plea deal. Si Matthew ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo na may mga kondisyon na walang maagang paglaya, walang posibilidad ng geriatric release at hindi siya magiging karapat-dapat para sa parol. Siya ay maglilingkod ng 4 na magkakasunod na habambuhay na sentensya. Kinasuhan din siya para sa pag-atake at panggagahasa sa Fairfax County noong 2005. Nang ibinaba ni Judge David Schell ang sentensya, binigyang diin niya ang brutal na pag-atake ni Matthew sa kanyang mga biktima at kung gaano ito kalupit at kakilakilabot. Matapos ang hatol, sumigaw ang ina ni Matthew at kailangang ilabas siya sa courtroom. Si Matthew naman ay nakikinig ng mabuti sa buong paglilitis. Mahina siyang nakipag-usap sa kanyang abogado at nagpakita ng kaunting emosyon mula simula hanggang sa sentensya. Hiniling din niya sa kanyang abogado na humingi ng paumanhin sa mga pamilya ng mga biktima para sa kanya. Gusto ni Matthew na malaman nila na labis siyang nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa at sa sakit na idinulot niya sa kanila. Walang anumang bagay ang makakapagpalit sa isang anak. Hindi mga salita ng pakikiramay, hindi mga alok ng yakap, hindi rin mga paghingi ng tawad mula sa akusado. Ngunit maaaring mayroong kaunting closure na sa kwentong ito at paghilom para sa mga pamilya at kaibigan na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa mga biktima. Ang mga magulang ni Hannah na sina John at Sue ay humihiling sa mga mambabatas na palawakin ang DNA database ng estado. Noong 2010, naaresto na si Matthew dahil sa trespassing at nahatulan siya, ngunit hindi itinuring na seryoso ang krimen para mangailangan ng DNA. Ang mga Graham ay nais na magkaroon ng pag-aaral na magpapalawak ng bilang ng mga kasong misdemeanor na mangangailangan ng DNA mula sa isang individual. Kung sakaling gumawa muli ng krimen ang taong iyon, magkakaroon ng hit sa pangalan sa database at ang mga awtoridad ay maaalerto at makakapaghanda na hulihin ang salarin. Kung umiiral na sana ang batas na ito noong naaresto si Matthew noong 2010, naniniwala ang mga magulang ni Hannah na hindi sana nagtagpo ang landas ng kanilang anak at ni Matthew at buhay pa sana si Hannah ngayon. Ang pagkawala ni Hannah ay nagdulot ng malalim na pagninilay sa buong Virginia. Bilang tugon, ang pamahalaan ng estado at ang unibersidad ay gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kaligtasan ng mga estudyante sa campus. Ang pamilya ni Hannah sa kabila ng kanilang lungkot ay nagsikap na gawing inspirasyon ang buhay niya at sinuportahan nila ang mga programang nakatuon sa pagprotekta sa mga kabataan at pagbibigay ng ligtas na kapaligiran sa mga komunidad. Mula nang pumanaw si Morgan, ang kanyang ina ay gumawa ng isang non-profit na organisasyon upang parangalan ang kanyang anak at turuan ang mga kabataang babae tungkol sa mga potensyal na panganib na nagbabanta. Ang pamilya ni Morgan ay nagtatag din ng isang scholarship sa Virginia Tech at sa isang paaralan sa Africa bilang parangal kay Morgan at pinunduhan din nila ang isang non-profit na tinatawag na Save the Next Girl. Kalaunan, inilipat si Matthew mula sa Sussex State Prison patungong Richmond Hospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga awtoridad. Noong December 2020, siya ay na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Sinabi ni Gil Harrington, ina ni Morgan, na hindi kami interesado sa paghihiganti, bagaman nagpapasalamat ako sa mga balita ukol sa kalagayan ni Matthew. Hindi kami interesado kung siya man ay nasa bingit ng kamatayan. Ang nais lang namin ay mapigilan at matapos ang kasamaan niya. Sa kasalukuyan, si Jesse Matthew ay buhay pa, ngunit walang karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.